Hello, magandang gabi. So, may mga nag-forward ng video na may kokomentan ako dito yung death pool sa KMJS. Pero mas pinili ko to si Dato Adlaw eh. So si Dato Adlaw ay na-raid na ng mga police, 'di ba? Sa CID, galing daw sa CIDG. So panoorin nga natin 'to, men. Mukhang satisfying eh. Ang mga pulis kinagikan sa CIDG aron sa pag-serve ining maong warrant of arrest. Nabulabog ang katahimikan sa compound na ito sa Surigao City sa Mindanao sa pagsalakay ng mga miyembro ng PNP CIDG. Men, paano yung kapangyarihan mo dyan na kapangyarihan mo na ng hangin lupa tsaka yung hangin lupa tubig, ano pa bang apoy, di ba? Paano yun? Di mo ba gamitin sa mga pulis na yan para mapagtanggol yung mga kababayan mo? Dahil di ba peke yung gobyerno para sa inyo? Dito nyo makikita na yung mga miyembro ng kulto hanggang daldal lang talaga. Yes, pwede nilang ialay yung buhay nila, pero yung kiniklaim nila na power, yung merong kapangyarihan or kababalaghan na kaya nilang gawin, nawawala men eh, di ba? Never pa ako nakakita ng nagkukulto-kultuhan diyan na yung kiniklaim nila katulad ng grupong Tadtad, no, nagki-claim din sila na hindi sila tinatalaban ng bala, na wala, namatay din, di ba? Paano ba yan, di ba? Dapat magising na yung mga miyembro niyan. 21 tao ang kanilang naaresto, kabilang na ang mga tumatayong leader ng grupo, sina Dato Adlaw at ang misis nitong si Bae Lourdes na nahaharap ngayon sa patong-patong na mga reklamo. Hindi marespeto ang batas sa Panginoon! Ang headquarters ng Batas sa religious Panginoon. group na FTG Ulol! Batas sa Panginoon. Mga kagaguhan nyo. ang Federal Tribal Government of the Philippines na nagpapakilalang tunay na may-ari raw hindi lang ng Surigao kundi ng buong Pilipinas. Mo yung mga ancestral land, sir, kini-intero Surigao? Surigao, oo. Tibuok, Pilipinas. At sa kanilang headquarters, may Pero nakakapagtaka, may nauuto, no? Kahit nung claim nila, napaka bullshit. May nauuto. May nag-comment sa akin, no? Ang sabi ko kasi, may tililing ito. Yan. Ang sabi, sino ba yung nag-comment? Shoutout sa iyo, sir. Ang opinion naman ni sir, hindi daw tililing yan. Talagang magaling lang talaga manloko. Pero hindi eh. Feeling ko talaga may tililing itong mga to. Kasi kung panloloko yan, dapat biglang i-deny niya lahat yung mga ginawa niya. 'Di ba? Pero ito, parang pinaninindigan pa rin eh. natagpuan ding mga di umano. Anting-anting na siya Mga bote-bote, parang bote-bote ni 88 yun ah. raw nagpakumbinse sa ilan nilang Hindi kasi 88 ang supplier nito ng mga ganyan. miyembro na sa kanila'y umanib. Ini, kulintas kami para kami maluwas. Ano, sabi? Ilan nilang miyembro na sa kanila'y umanib. Ini, kulintas Itong kwintas na ito ay sinusuot kapag kami ay lumalabas. Bakit? kami para kami maluwas. Pandipinsa sa Protection kapag bumabiyahe. 'Di ba? Nakaangkla sa superstitions to eh, no? yung magbiyahe. Ang sulod ato ng mga Latin, dili mabasa. Ang mga nakasulat na Latin, bawal basahin ng Lunes. Ayon sa mga panyo, Nan kaning Lunes, mabasa ra siya. babasahin lang pag Martes na at Biyernes. Martes o Bernes, panggamot-gamot. Gamot to. Si Kuya Red, oh! Di ba kamukha ni Kuya Red? Kuya Red pala ito eh. Matatandaan na nito lang nakaraang buwan, gumawa ng ingay ang grupo matapos ipadlock ng mga armado nilang miyembro ang ilang mga establishmento sa Surigao City na tumanggi raw magbayad ng hinihingi nilang buwis. Dami nila natanga na miyembro, no? Ilan yung mga taong inuto niya dyan na sumama sa kanya?
Nakakahiya, no? at pumirma rin sa mga dala nilang dokumento. Kamata kami. O illegality. Nagkuhan kami sa gobyerno. Nagkuhan na kami ng permit. Nagkuhan na kami ng permit. Ang sari-sari store owner na si Jan na-trap matapos siyang ikandado sa loob ng kanyang tindahan ng mga tiga FTGP. Hindi kami kagawas. Nangurog-kurog ako. Pag nagperma kami, membro na po kami nila. Amin na daw tong lupa, tsaka tong tindahan na to. Hindi na kami magre-rent. Gawa-gawa lang nila para pangkutan kami. Hinaras din ng grupo si Riza. Ito yung nakaraan. No? Ang kanya namang milk tea shop. Dating ko po na around 9:30 a.m. Nakita ko na lang po na may nakasabit na po na tarp. Announcement, no trespassing. Ito po yung tarp na sinabit po ng mga taga-federal. An ancestral land under the management of Federal Tribal Government of the Philippines. Sina Jan at Riza, pati na ang iba pa nilang mga nabiktima, nagsampa ng kaso laban sa FTGP. Nag-file kami ng criminal complaint, especially yung alarm in scandal, malicious mischief, mayroon pang grave coercion, grave threats, may physical injury. Sa 12 na... Hindi ba kasama yung illegal detention doon dahil hinold sila doon sa doon sa lugar nila? Nilak sila, di ba? criminal complaints na i-file namin sa Surigao City Prosecutor's Office. Hindi, sa bagay, wala naman sila hindi naman sila held captive, no? Parang kinulong lang sila sa isang lugar. Na kaso yun kung saan na-found out nila na may probable cause. Bukas ng umaga, lulusobin natin ang barangay dito. Ang barangay kagawad na si Rico, pinagbantaan naman daw ng misis ni Dato Adlaw na si Bai Lourdes. Pagkatapos ng padlock doon, isusunod yung sa akin. Pinaila namin ng cybercrime, tapos DepEd. Kaya kayo dito sa panggoberno sa Surigao, maayos kayo. Huwag nyo antayin na magbaha ng dugo ang Surigao pa. Trinitreatin nila yung mga personalities na nag-complain. Sabi sa inyo may topak to eh. Hindi kayo, gusto ko mahingi yung opinion nyo. Tingin nyo may topak to mga to o sadyang manloloko lang. Kasi magkaiba yung dalawang bagay na yun eh. Yung mga manloloko kasi, alam naman nilang hindi totoo yung ginagawa nila. Pero ito, malinaw for me, maliban na lang kung kayo ng counter-argument sa akin na hindi ito mga may topak. Feeling ko may topak to mga to. Kasi meron sila talagang delusion eh. Kasi ang mga manloloko, baka pwede magpanggap sila na sila ay police, 'di ba? Pwede sila magpanggap na sila ay basta may pagpapanggap ang manloloko eh. Ito kasi parang feeling nila meron silang sariling pinanghahawakan na teritoryo. Or talagang pinapaniwala nila yung mga miyembro nila na kultong-kulto ito eh. Itong galawan na ito. Mataas ang chance talaga na may tililing ito. Hindi ito mga manloloko. Or physically harming them. Do sa grave threat, 4 months up to 6 years. While sa libel is 6 months up to 4 years. Nais ding madali lang eh, no? Dapat yung mga mabigat-bigat na kaso. Ang lupa na kinatitirikan ngayon ng headquarters ng FTGP. Isa raw kasi siya sa mga legal na may-ari nito matapos niya itong mabili taong 2019. Illegal sila. Lahat ng mga papilis nito, sila lang gumagawa. Pinabayaan lang muna, gawa ng alam mo naman namin na mga light materials lang. Nitong February 18, inilabas na ng korte ang mga warrant of arrest laban kina Dato Adlaw, Bai Lourdes at sa mga miyembro ng FTGP. Nagkanda kami ng mission plan. Marami yung tao doon sa loob ng compound and we are expecting na mayroong resistance. Sayang yung power mo, men. Dapat ginamit mo. Membre ng federal, kinuha nila yung itak nila. Although mayroong resistance, madali naman na konti ng mga PNP personnel natin dahil sa na-overwhelm sila sa dami ng mga tropa natin na pumasok doon sa area. Talagang lalaban sa itak, Na-recover din ang kanilang mga armas, mga samurai at itak na binitbit nila sa ginawa nilang mga operasyon. At ang pinaka-nakaka-intriga, may nakuha rin ang mga otoridad na di umano mga anting-anting. Isinurinder natin lahat doon sa korte. Sa more or less, mga 40 lahat yun. Ang
compound ng FTGP tuluyan na ring dinimolish. Ang Iba na siya ngayon, no? Ganito siya dati. No? Before and after. Tingnan nga natin. So, dati, okay pa sila. Tapos, dinimolish na rin, ano? Tama lang yan. Ano yun? Babalik pa. Ito, yung si Donsky nga, sinakyan pa ito eh. Pinuntahan daw nila yung ano ni Donsky eh. Yung kuta daw ni Dato Adlaw eh. Ginawang content. compound ng FTGP tuluyan na ring dinimolish. Dito sila tumira. Sila ni Adlaw sa kasi bae, may kwarto sila na maliit dito. Yun ang kanila guard house. Bahay pa doon isa doon, lookout nila. Tipla sila, mga 50 more or less. Sa mga property owners, so they can coordinate with the Office of the City Building Official naman po para na masaayos. Mahihirapan kang paalisin yan pag marami na yan sila. Oo nga, kailangan pa ng court order. Studiya na sila ngayon ng Surigao City Jail. Si Dato Adlaw nagpaunlak ng interview. Kung ako'y pasultihon, wala gitay Kung kaso. akong ano sabi? Nagpaunlak ng interview. Kung ako'y Kung ako ang magsasabi, wala tayong kaso. pasultihon, wala gitay kaso. Ang among Ang ginawa namin base sa batas naman sa Diyos. gibuhat bis sa May tililing talaga to! Diyos. Republic Act Republic Act 8371, 8371, IPRA Law of IPRA Law of 1997, Divine Customary Law, since time immemorial. Ito naman, ang ano ko, ang masasabi ko, ang sabi nyo kasi, yung sa gobyerno ng Pilipinas, fake yun, di ba? Fake. Sabi, yung mga pinapadlakan nyo ng business, sabi nyo, fake eh. So, dapat hindi kinikilala yung gobyerno nyo lang. Nagtataka ako, bakit sinasabi nyo itong law na to, galing din to sa konstitusyon ng gobyerno na sinasabi nyo ay fake. Contradicting, hindi ko naiintindihan. Kasi kung legal kung sinasabi nyo na kayo yung totoong nagmamayari ng buong Pilipinas o kayo yung batas, dapat wala na kayong sinasabing mga RA na yan. Kasi galing sa fake government yan eh. Ayon sa inyo. Di ba? Bakit kailangan isabi nyo pa yung ipralo na yan? 1997, Divine Customary Law since time immemorial. Kaming mga diplomat, exemption kami. Dili kami pwede kasuhan, dili pwede prisuhon, bisag makawaran pa. Tungod kita usab nga mga diplomat. Dahil tayo din mga diplomat, tayo ang mga kamag-anak ng ating mga hari at reyna. Atik nga kita ang mga kaliwat sa atong mga hari ug mga reyna. Yung Federal Tribal Group of the Philippines ay hindi legit na mga indigenous peoples. Wala silang enough na documents to justify nga sila ay isang legit na mga indigenous peoples organization. Ma'am, nabunutan po kami ng tinik. Kami naman po ang magsabi, ipadlock din po kayo. Masaya kami, ma'am. Nabigyan na ng... Padlock din kayo. Hindi, paano yun? Paano yun? Di ba kayo babalikan yan? Kasi parang bailable yung mga kaso eh. Maliban, may naipon kayang pera sila sa pangungutong nila. Kung may naipon silang pera doon at maraming supporter yan, makakalabas yan. Pero kung sila-sila rin lang naman yung 40 na nandun, I think, mahihirapan sila magpiyansa. Magkano kaya ang piyansa niyan? Kung 100,000 yan, mahihirapan yan. Yung mga ginawa nila. Habang ang mga na-rescue nasa pangangalaga naman ng City Social Welfare and Development Office ng Surigao. Kabilang dito ang ina ng 2 sanggol na na-rescue, sina Carmina at Angelica, hindi nila mga tunay na pangalan. Nakita kasi namin na mayroong 2 breastfeeding mothers. Kasi paano naman yung survival ng mga bata na nagbe-breastfeed pa rin sa 2 nanay? Enero nitong taon lang daw sila na-recruit matapos pangakuan ng kung ano-anong mga benepisyo kapalit ng pag-ani. Mga kababayan talaga natin, ano? Sa bagay, hindi mo masisisi din kung matindi din ang pangangailangan eh. Pag pinangakuan ka ng heaven and earth, di ba? Kaya lang, ito yung gusto ko i-spread eh, yung gumamit ng common sense eh. Na every time na hindi lang dahil sa pagiging kulto, no, kahit saan, kahit sa mga kung ano-anong investment scheme diyan, kapag ka too good to be true yung pangako,
parang ano dapat, alam mo yun, talaga mag-isip at mag-isip pa rin talaga. Hindi sa lahat ng oras kasi natutulungan ka ng ibang tao na warningan ka eh. Kailangan talaga minsan sa sarili natin manggaling yung pag-iisip ng maayos. Sa grupo at At pagbayad kapag ka may halimbawa, may tumutulong sa'yo, may nagsasabi sa'yo na niloloko ka na or ano, mag-isip ka na rin. Bakit niya kaya sinabi na niloloko ako? Sige, tingnan ko nga. 'Di ba? Hindi na yung yung ilalaban pa natin. At hanggang sa hindi mo namamalayan, yung panglaban mo na lang mabababaw na lang. Hindi na, wala nang lalim. No, katulad ko halimbawa, sinabi ko naman yung punto dun kay Master Gala, ang ipapanglaban sa akin. Ikaw ay 21,000 lang ang subscribers, Master Gala ay 1 million. Di ba, men? Walang kwenta. Nagiging walang kwenta. Huwag mong pakialaman kasi ikaw hindi ka naman pinakikialaman. Wala ring kwenta. Ng patola. Mga kababayan kong Pilipino. Hindi nyo na ba namamalayan na na ang bababaw na ng dahilan nyo para ipaglaban yung mga ganyang bagay? Kahit mga fans din ni Jay Costura. Ang mga sabi sa akin, ikaw na lang ang pumunta doon sa Aklan para mahanap mo. Pinag-usapan, hindi niya nahanap. Diba? Wala naman siya masabi sa akin na may nahanap na sa pinapahanap ng idol niya. Biglang, dadating sa pagiging mababaw yung argument. Dadating sa, ikaw nakatulong ka na ba? Buisit. Mga Pilipino, talagang, hindi ko alam kung minsan, majority sa atin, pinanganak na tanga eh. ng tinatawag nilang diplomat fee. Ang laong ni Kuha, ni Ang sabi ni Bay Lourdes, Bae Lourdes, magpa-diplomat kami. Lourdes, magpa-diplomat kami, tapos tag 20,000 Dahil makakakuha ang bawat diplomat ng 20,000 pesos. ani sa ka-diplomat. Anak ko sa Buganga, Yung aking biyenan, binenta niya ang kanilang kalabaw para mabayaran ang diplomat fee. Ay, nako! Diyos ko! Kababayan! gabaligya siya na ni Kaya sana naiintindihan nyo, no? Pagka may mang-uulol dyan, may mga manloloko dyan, pagtulungan sana nating sabihin. Ito we don't give a shit kung ano mga personal na, na pagkatao na itong mga to. Ang papakialaman lang natin, yung pinagdadadaldal nila sa publiko, katulad yan. Ang dami naluloko eh. Tapos papasok na, nobody's perfect, wala namang perfect. Oo nga, yes, I get that. Walang perfecto. Pero pag yung mga ganitong bagay na nasa publiko, kailangan, at ang naapektuhan ay mga kababayan natin, maraming naapektuhan dahil dun sa, parang ganito yan, let's say halimbawa, si Juan ay pinukpok niya ng kaldero yung yung asawa niya, 'di ba? Toink. Hindi mo na pwedeng ipangalandakan sa buong Pilipinas yun dahil wala namang kinalaman yung bagamat masama yung ginawa ni Juan na pinukpok niya ng kaldero yung ulo ng asawa niya. Wala namang kinalaman, wala namang pakialam ang buong Pilipinas dun eh. 'Di ba? Huwag mo nang pakialaman 'yon. Kung yung anak niya piningot niya, wala ka nang pakialam doon. Pero, ganito kung si Juan ay nagre-recruit doon sa kanyang negosyo na illegal, pwede mo nang pakialaman yun dahil marami nang maapektuhan doon eh. Sana naiintindihan niyo yung mga dapat na hindi pinakikialaman sa mga bagay na pinakikialaman. Pag pinakita sa publiko, pwedeng pakialaman ng kahit na sino, pinakita mo sa publiko Kabaw, tapos bayad niya sa Kuha ni diplomat. Sa loob din ng compound Binenta yung kalabaw yung kabuhayan. Tubig, tapos Ikaw ba naman na magkaroon ka ng 20,000, di ba? walang hanggan pa. Papainumin ka nila ng tubig tapos magsasabi ka ng walang hanggang pasasalamat kay Dato Adlaw. Talaga nakapampari pa, pucha.
Delusional, no? Nakapampare. Ay, naku, Diyos ko. Pasasalamat daw sa amo dato. Natingala lang ako kay yung Nagulat ako kasi yung batas ng Diyos bago na at yung gobyerno expired na daw. wala sa Dios. Bali sa gobyerno, kuan expire na. Pero ang ilang mga pangako sa kanila, napako. Na ako no sila igipahimo nga balay Meron daw silang pinagawa na bahay na concrete. nga kuan, yung simentado yun. Kada isa ka pamilya. Kada isang pamilya, isang bubong. So, nangako ng bahay. Kung bahay kubo. Bahay kubo lang pala sa tabi ng dagat. Plano niyang mag-squat doon siguro dahil marami nga namang nakatiwangwang na ano doon. Nan-bye-bye. At meron daw ibinigay na proteksyon sa kanila. Ini kulintas kami para kay maluwas, pandipinsa sa Yan yung mga ganyan, kulto yan eh. Hindi, ayoko namang sabihin na huwag kayo maniwala sa anting-anting ano. Pero pag nasa loob kayo ng grupo at may mga ganyan-ganyan na, at yung tanging kayo lang ang magkakaroon ng ganon, abay mag-isip na kayo. Baka mamaya kinukulto na lang tayo nito. Tapos yung nagbibigay pa sa'yo, nagpapakilalang leader or representative ng Diyos, abay kabahan ka na. yung magbiyahe. Ang sulod ato ng mga Latin, dili mabasa ng kaning Lunes, mabasa ra siya og Martes o Bernes panggam yung Ang mister ni Carmina, ang isa sa mga nahuli ng pulis sa isang checkpoint na may bit-bit na samurai. Na-intercept sila doon sa may checkpoint. Ipagtalo pa rin yung mga member man yun, mga threats. nantod ko man lang taraw Sabi sa akin, papalabasin daw yung asawa ko ng walang piyansa. niya pasalig pagawason ra niya nako ba na nga waray piyansa paman hantod na Umabot sa punto na na-raid na kami, hindi pa rin sa asawa ko. read na lang mi din hawag akong kagawas nga Ay, ako, Diyos ko. sa ako Napakasakit sa aking puso na may anak kaming dalawa at maliit pa. kaya mo bata duha ka mo gagmay pa Kailangan tulungan ng Nasira, no? Dahil sa kakapananampalataya dyan sa peking, ano na yan, peking leader na yan. Dyan sa peking kulto na yan. Ano ba? mga pamilya para kahit o paano may adjust niya sarili niya, babalik sa tunay na realidad. At sumasali yung mga tao sa ganitong klaseng grupo dahil hindi nila nahanap yung kalinga at pag-aalaga na supposedly ibibigay sa kanila ng Estado. Siguro isa din na factor kasi ma'am yung kahirapan. Hindi naman ibig sabihin na kung mahirap tayo, hindi na tayo marunong na kumbaga i-evaluate yung mga pupuntahan natin at yung mga desisyon natin sa buhay. Actually, kahit hindi ka naman mahirap kahit saang bagay, di ba? Meron yan na nai-scam ng milyon-milyon mga mayayaman na yun Feeling ko talaga may part ng brain natin na talagang gustong-gusto lang talaga nating makarinig ng mga magagandang marinig. No? Yung tungkol sa comfort, yun ang kadalasan na gusto lang nating marinig Na pagka nababalik na yung fantasy na yun, biglang magagalit na tayo, aawayin na natin yung kokontra, di ba? yagwang gada ko gabaso nga nung iban Nagsisi talaga ako nung sumama kami dito, na scam lang nila kami. kami nga di giskam raman mi nila kung yay man Kung meron talagang mag-recruit sa inyo, huwag kayo agad maniniwala. Correct! Galing ito sa mismong nakasama na doon. 'Di ba? Ayoko na masabihin na lahat kayo dapat maging matalino. May mga time talaga na darating na maiisahan ka talaga or maluloko ka talaga. Darating at darating 'yan. Pero mas maganda bawat panluloko na nangyayari sa atin or natututo tayo. galing mag-recruit sa inyo ayaw dayon kamo pagdali-dali na sama sa amo nga nito o dayon ayagin mo pagsundog sa amo karon Huwag kayong gumaya sa amin na ganito ang nangyari. amo na ni namo nahitab-an Sa mga liblib na lugar, Kamu mga bastos mo. Bastos na po mga namo ko mo. Ha? maraming mabilis maloko, lalo't hindi ito naaabot at nararating ng gobyerno na dapat sana nagbibigay sa kanila ng sapat at tapat na serbisyo. Parang nasisi pa yung government, Pero
may punto nga naman 'yun, no? Dapat kung lalo na yung pag nandun ka sa isang lugar na nasasakupan mo, wag mong unahin yung pagpapayaman. Kaya ka nga inelect dyan eh. Para alagaan itong mga taong to eh, di ba? Para sa iba pang mga kwento, Kakahiya, no? Si Dato Adlaw. Walang nagawa yung kapangyarihan niya eh. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bye-bye.